Ang buhay ng isang GRO. 8:00 na ng gabi, nagsisimula na ako mag-ayos sa harap ng salamin. Makapal na foundation para itago ang eye bags. Matingkad na lipstick para magmukhang masigla. At ang pinakamataas kong heels. Hi Miss Ligaya, ako nga pala si Maya. Sa paningin ng mundo, ako ay isang GRO. Isang babaeng binabayaran para magbigay ng panandaliang ligaya. Makipagkwentuhan, at maging palamuti sa lamesa ng mga lalaking gustong makalimot sa problema. Maya, table 5, VIP yan. Damihan mong order ng bakit para malaki ang commission mo. Sigaw ng floor manager namin. Suot ko ng aking uniforme, isang maikling dress na tila nagsasabing handa ako magpaalipin sa gabi. Paglapit ko sa lamesa, agad akong sasalubungin ng amoy ng sigarilyo at alak. Hi sir, good evening po. Sabi ko sa pinakamalambing kong boses. Ang hindi nila alam, sa likod ng bawat tawa at pakikipag-cheers ko, may kaba sa dibdib ko. Maraming lalaki. Porket nagbabayad sila ng table fee, akala nila kasama ng pagkatao ko sa binili nila. May mga kamay na gumagala, mga salitang nambabastos, at mga hiling na hindi ko kayang ibigay. Kahit kailangan mong matutong umiwas nang hindi sila nagagalit. Dahil kapag nagalit ang customer, ako ang malalagot sa management. Hindi lang puyat ang kalaban ko. Ang dami ng alak na kailangan inumin para lang sumaya ang lamesa. Ang usok na nalalanghap gabi-gabi, unti-unti nitong inuubos ang katawan ko. At ang pinaka nakakatakot, ang mga sandali na pwedeng makakuha ng isang gabing pagkakamali o pagpilit ng iba. Tuwing sasama ako sa out o kahit sa loob lang ng club, dala ko ang aking buhay sa aking kamay. Hindi mo alam kung sino ang kaharap mo. Minsan, ang mukhang mabait ay may dalang karahasan. Ilang beses na ba ako nakakarinig ng balita tungkol sa mga kasamahan naming hindi na nakakauwi? O natatagpo ang bugbog sarado sa kung saang motel. Maya, ang tahimik mo naman. Shut pa! Sigaw ng isang customer habang inaabot ang basong puno ng matapang na alak. Ngumiti ako. Uminom kahit ang totoo gusto ko ng basuka. Ang nasa isip ko ay ang anak ko na naiwan sa probinsya na akala nila ay nagtatrabaho ko bilang waitress sa isang marangal na restaurant. Isang gabi may isang customer na lasing ang nagwala. Pinagbuhatan ako ng kamay dahil tumanggi akong sumama sa kanya pagkatapos ng shift. Sa gitna ng gulo, habang nakadapa ako sa sahig at nararamdaman ko yung sakit ng sampal niya, tanging ang mukha ng anak ko ang nakikita ko. Para sa ito anak, hindi ka mag-ayos sa akin. Pag-uwi ko ng 5:00 na madaling araw, bubuksan ko ang gripo at maghihilamos ng matagal. Gusto kong hugasan ang amoy ng alak, ang dumi ng kamay na humihipo sa akin, at ang pait na mga salitang tinatanggap ko. Hindi madali ang buhay na ito. Hindi ito puro saya at pera lang ang gaya ng iniisip ng iba. Ang bawat sentimong kinikita ko ay may kapalit na panganib, kahiyan at takot. Pero kailangan lumaban dahil sa mundo mapanghusga, mas pipiliin kong mabuhay sa dilim para lang magkaroon ng liwanag ang kinabukasan ng pamilya ko. Isang gabi, pagod na pagod ako. Halos 1 linggo akong may lagnat, pero kailangan pumasok dahil kailangan kong pambili ng gamot ng anak ko at pambayad sa upa. Habang nakaupo ako sa bar counter, tinawag ako ng manager. Maya, table 12, may isa lang siya. Mukhang mayaman. Ayusin mo ang serbisyo. Bulong ng manager. Huminga ako ng malalim, inayos ko ang aking dress, at nagsuot ako ng trabahong nakangiti. Paglapit ko, nakita ko ang isang ginang, isang babaeng nasa edad mga 50. Maayos ang pananapet, at may napakakalmadong mukha. Nagulat ako, bihira ang mga babaeng napupunta rito ng mag-isa.
Good evening, ma'am. Gusto niyo po ba ng may makakausap? Tanong ko. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Hindi ito yung tingin na mapanghusga o tingin na parang tinitingnan ng presyo ko. Tingin ito ng isang ina. Maupo ka, iha. Mukhang masama ang pakiramdam mo. Sabi niya sa mahinahong boses. Nag-order ako ng pagkain, hindi alak, kundi totoong hapunan. Huwag kang iinom ngayong gabi. Kumain ka kasabay ko. Ako na magbabayad sa oras mo. Naguguluhan ako. Sa loob ng 5 taon ko sa trabahong ito, laging may kapalit ang bawat libre. Pero sa loob ng 2 oras, tinanong niya lang ako kung taga saan ako at tungkol sa buhay ko, sa mga pangarap ko at sa anak ko sa probinsya. Siya si Mrs. Elena, isang retiradong guro na nagtayo ng isang foundation para sa mga kababaihang gustong magsimula muli. Maya, hindi ka nilikha para lang maging libangan sa dilim. Sabi niya habang inaabot ang isang card. Kapag handa ka na, pumunta ka sa address na ito. Tutulungan ka namin sa skills, pananahe, computer o kahit anong gusto mo. Kami na ang bahala sa allowance mo habang nag-aaral ka. Napaiyak ako sa harap niya. Bakit niyo po ito ginagawa? Hindi niyo naman ako kilala. Ngumiti siya at hinawakan ng kamay ko. Dahil nung kabataan ko, may isang tao ring tumulong sa akin nung akala ko ay wala na akong silbi. Ang kabutihan ay hindi kailangan bayaran, Maya. Kailangan mo lang itong ipasa sa iba balang araw. Nang gabing iyon, hindi ako sumama sa kahit sinong customer. Umuwi ako ng maaga. Hawak-hawak ko ang card ni Mrs. Elena na parang isang gintong susi. Lumipas ang ilang buwan at sa tulong ni Mrs. Elena, tuluyan na akong lumabas sa club. Nag-aral ako ng dressmaking at ngayon ay may maliit na akong patahian sa aming bayan. Hindi na ako natatakot sa gabi. Hindi na ako kailangan uminom para lang makalimot. Isang hapon, habang tinatahi ko ang uniforme ng aking anak, naalala ko si Mrs. Elena. Ang kanyang tulong ay hindi lang nagbigay sa akin ng trabaho. Ibinalik niya din sa akin ang dignidad at respeto. Sabi nila, sa lugar na pinagtatrabahuhan ko, walang totoong pag-ibig. Ang lahat ay panandalian. Lahat ay may presyo. At lahat ay nagtatapos kapag tuyo na ang baso ng alak. Pero nagkamali sila. Dahil sa gitna ng ingay ng club, nakilala ko si Ben. Si Ben ay hindi katulad ng ibang customer. Hindi siya malikot ang kamay, hindi siya bastos magsalita. Sa katunayan, nung unang gabi namin, naupo lang siya at nakinig sa akin. Pinag-usapan namin ang tungkol sa paborito kong ulam, ang pangarap ko para sa anak ko, at ang pagod ko sa buhay. Maya, hindi ka nararapat dito. Unmik na sasabi niya habang nakatingin sa akin ng may respeto. Hindi ko pinansin nung una. Akala ko diskarte lang yon. Pero bumalik siya. Gabi-gabi siyang naroroon. Hindi para mag-inom ng husto, kundi para siguraduhin ligtas akong makakauwi. Hanggang sa isang gabi, bago ako pumasok, sinalubong niya ako sa labas. Maya, ayoko nang pumasok ka sa loob. Hayaan mong ako ang maging katuwang mo. Hindi kita huhusgahan sa nakaraan mo. Dahil ako ang mag-aalaga sa'yo. Ikaw lang yung babaeng gusto kong mapangasawa at makasama ng habang buhay. Tapat niyang sabi. Doon nagsimula ang aming paglalakbay. Maraming bumatikos kay Ben. Bakit GRO ang pinili mo? Marami namang iba dyan. Sabi ng mga kaibigan niya. Pero nanindigan siya.
Pinakasalan niya ako sa harap ng Diyos at ng mga pamilya. Ipinakita niya sa akin na ang isang pagkakamali o mali desisyon sa buhay ay hindi sapat para ituring akong marumi habang buhay. GRO lang yan. Siguradong pera lang ang habon niyan sa'yo. Iyan ang mga salitang sumalubong sa akin noong unang beses akong pinakilala ni Ben sa pamilya niya. Hanggang ngayon, kahit 5 taon na kaming kasal, nararamdaman ko pa rin ang malalamig na nilang tingin sa tuwing may reunion. Para sa kanila, ang bawat suot ko, bawat galaw ko, at bawat salita ko ay may bahid pa rin ng Neon Club na pinaggalingan ko. Isang hapon, sa gitna ng isang family gathering, hindi na nakatiis ang hipag ko. Maya, aminin mo nga, hindi ka ba nahihirapan na puro desente ang kaharap mo ngayon? Hindi ba sanay ka sa madidilim na lugar? Tumahimik ang lahat. Nakita ko ang pagtagis sa bagang ni Ben. Handa na siyang sumagot pero hinawakan ko ang kamay niya. Ako ang dapat tumayo para sa sarili ko. Tumingin ako ng diretso sa kanila. Opo, galing ako sa dilim. Nagtrabaho ako sa lugar na iniiwasan nyo. Pero gusto ko pong malaman ninyo sa loob ng 5 taon ko sa club, kailanman hindi ko binenta ang aking pagkatao. Naglingkod ako, nakinig ako sa mga kwento at uminom para lang may papadala sa anak ko. Marami ang tingin nyo sa trabaho ko. Pero malinis ang perang pinagkakitaan ko at pinangkakain ko sa pamilya ko. Napatingin sa akin ng mga tao. May ibang natuwa pero mas marami ang nanghusga. Maaring hindi nyo nagugustuhan ang nakaraan ko, pero wala kayong karapatan tapakan ng dangal ko ngayon. Dahil nung mga panahong hirap na hirap ako, wala ni isa sa inyo ang nag-abot ng kamay. Si Ben lang ang nakakita ng tunay na Maya. Ang babaeng marangal, tapat at marunong magmahal. Hi, Miss Ligaya. Simula nung araw na iyon, hindi na nila ako masyadong kinukutya ng harapan. Pero alam ko sa likod ko, sa bawat ngiti nila, ay naroon pa rin ang husga. Pero hindi ako nasasaktan dahil tuwing gabi, kapag katabi ko si Ben at ang anak namin, alam ko ang katotohanan. Alam ko na ang pagkatao ng isang babae ay hindi nasusukat sa lugar na pinagtatrabahuan niya, kundi sa tibay ng loob niyang bumangon at manatiling malinis ang puso sa gitna ng maduming mundo. Miss Ligaya, 5 taon na kaming kasal. Meron na kaming maliit na negosyo, isang catering service, ang dating Maya na nakasuot ng maikling damit sa ilalim ng neon lights, ngayon ay nakasuot na ng April at masayang nagluluto para sa mga okasyon. Ang anak ko, itinuturing ni Ben na parang sarili niyang dugo. Minsan kapag gabi at tahimik na ang lahat, napapatingin ako sa aking singsing. Naalala ko ang takot at panganib na hinaharap ko noon. Napangiti ako dahil napatunayan ko na ang pag-ibig ay may kapangyarihang manghilom ng sugat at maglinis ng kahit anong madilim na kahapon. Maaaring hindi maganda ang simulan ng kwento ko, pero dahil sa isang lalaking tumingin sa puso ko sa halip na trabaho ko, naging maganda ang dulo nito. Ako si Maya. Dati akong GRO. Pero ngayon, isang asawa at ina na may dangal na hindi kayang itumba na anumang bulong o kutya. Ang mahalaga ay ang tingin sa akin ng Diyos at ng pamilyang binuo ko. At sa kanila, ako ay sapat, ako ay malinis, at ako ay mahalaga lalo na sa aking asawa.